Hello po, kumusta po kayong lahat? At nandito po uli ako para pag-usapan natin ang mga samot-saring kaganapan at samot-saring mga individual, lalo na itong mga kultong dilaw kung saan napilit na sinisira ang administrasyong Duterte. So, umpisahan po natin syempre ang kanilang magna cum laude, okay? Ang magnanakaw at ang Tuwad Queen, Saba Queen or Saba Queen na si Laila de Lima. So nito pong mga nakaraang araw, umikot-ikot po si de Lima sa mga Catholic churches and sa mga universities, Catholic universities. Unang-una, okay, itong I'm a Catholic po. I have nothing against sa relihiyon, kahit anumang relihiyon. Ang nagiging problema po kasi natin, yung mga taong nagpapatakbo ng relihiyon o yung mga leader ng mga sekta o kung anong pang mga klase ng relihiyon. So yun po ang pinakamabigat na problema ng ating bayan. So ngayon po, umikot-ikot siya at for sure, lahat po sa inyo napanood ang kanyang pagdasal doon na kasama po ang mga media men, lahat ultimong lahat po ng kibot niya ay nakatutok sa camera. I-quote ko lang po ito yung sa Matthew 6 verses 6. Sabi po dito, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done will reward you." So sila po ay nag-press release na sila ay maka-Diyos, sila ay mga mabubuting tao. So dito mo po makikita, since naniniwala sila sa Biblia, na kung gusto mo talaga magdasal, magnilay o humingi ka ng kapatawaran, pumasok ka sa sa isang kwarto mo, sa isang taong isang kwarto na walang nakakakita sa iyo para ibigay mo yung iyong dasal, lahat ng gusto mong idasal. Ganun pa man po, ang hindi ko po kasi maintindihan, actually bata pa lang ako, ang hindi ko maintindihan itong mga pare natin, mga madre, na tinotolerate itong mga kaletsihan ng mga politiko. Bakit kaya? Hindi po kaya sila ay nakakatanggap ng pera galing sa mga politiko na ito? Nakakalungkot dahil bilang Katoliko, minumodelo natin itong mga pare, itong mga madre, at kung ano-ano pang mga klase ng relihiyon, yung mga sekta po ninyo dyan, iniidolo natin sila na supposedly sila po ang maging model. Pero ang nangyayari po dito, sinasalpakan lang sila ng pera, tapos papayagan nila itong mga kahayupan katulad itong si de Lima na padasal-dasal pa. Ganun pa man, ayoko na masyadong mag-dig in sa kanya dahil marami po tayong pag-uusapan. At yun, nabanggit ko na yung sinabi ko about sa mga priest. Ang pangalawa po, itong immigration lawyer dito sa California na i-feature po siya sa Inquirer na umiepal po. Ang pangalan po niya si Ted Laguatan. So based po siya sa San Francisco. Ang sinabi po niya doon, i-quote ko lang po siya, sabi niya, "Demonic forces engulfing PH or Philippines, Duterte should resign." At sabi pa po niya doon sa article na yon, "The world's good and decent people should force President," ang sabi nga po niya, Rodolfo Duterte. Unang-una po, hindi niya po ginawa ang research niya bilang lawyer, bugok din po ito. Kahit based siya dito sa California, bugok do. Hindi po si President Duterte hindi po siya Rodolfo, Rodrigo po siya. For your information, Attorney Laguatan. Ang tanong ko sa iyo, Laguatan, ilang fraud cases kaya ang naipasa mo dito sa California? You are an immigration lawyer and, nagtatanong lang ako, ilang fraud cases ang ipinasa mo? Bago mo sana buksan yung bibig mo na nagpapanggap ka na naggaling-galingan. And by the way, who the hell are you para manawagan na mag-resign si Duterte? At ang pinagsasabi mo na the world's good and decent people, sino ang decent? Yung mga kultong dilaw na kaalyado mo? Leche ka, porket nasa US ka, feeling mo magaling ka na. Anyway, so ayan. Sunod natin yung very controversial na si Agot Isidro. So ngayon po, ni-research ko po na nung 2012 po pala, I think 3 years ago, tama ba? Sa 3 years ago po,
Siya po ay self-confessed, okay? Na nagpapatingin daw po siya sa psychiatrist. Ito po yung sa interview niya, ibabasahin ko lang sa inyo, base din doon sa Inquirer din. Actually, itong Inquirer na to kultong dilaw po ito. Ang sabi po ni Agot Isidro doon, sa interview niya, I've seen psychiatrists and I'm very vocal about it. Sabi niya, it is just like seeing your ENT or ear, nose, and throat doctor or cardiologist. Sabi niya, you shouldn't be afraid to get help or to seek help. Okay? Ang pinag-usapan po niya dito, yung pelikula niya na Anino ng Kahapon. So, dito po sa litanya niya na inaamin niya na nagpapatingin ka sa doktor. Tapos meron pa po siyang sinabi, sabi niya, it can be detected if detected before the onset. Ang ibig sabihin po, bago pwede ka po magpatingin ng doktor kung may nararamdaman ka na something nakakaiba sa'yo. So dito po natin na makikita, bakit niya inamin, patingin siya sa psychiatrist. Ibig sabihin, may nararamdaman po siyang pagkabaliw. Dahil po sa mga medical people dyan, nurses, doctors po, na ang mga psychotic po, ang tingin po nila sa ating mga normal, tayo po yung baliw. So I believe ito po yung nangyayari kay Agot Isidro. Okay, na sinabi niya doon sa presidente, but you know, sabi nga, entitled siya doon, bahala siya kung anong gusto niyang sabihin. You can name names. You know, ginagawa ko rin po yan. But yung sinasabi niya dito na inamin niya, self-confess niya, ito po ay katunayan na siya isang tunay na baliw. Again, so yung sinabi niya doon kay President Duterte, pagdudugtungin lang po natin kasi dugtong-dugtong tong mga eksena nila. Sabi niya uli, excuse me, ayaw namin magutom, mag-isa ka na lang, huwag ka magdamay. Hindi na nga nakakakain ang nakararami, gugutumin mo palalo. Okay? Tapos yun nga, sabi niya, may kilala akong psychiatrist, ganyan-ganyan, blah blah blah. But anyways, nung sinabi niya ito kasi yung tungkol dun sa US, yung US ties natin. Unang-una, kaya itong mga kultong dilaw na gustong-gusto nagdo-donate, hindi lang US, yung iba pa mga rich countries, hindi naman po nakakarating sa mga mahihirap ang donation. Ha? Nakakarating po sa mga bulsa nila. Kaya po ayaw nila i-cut yung ties natin sa mga rich countries. Okay? Wala naman pong masama kung ikakat mo yung ties actually, it's not cutting ties. Ang gusto lang kasing sabihin dito ni Mayor Duterte, ayaw niyang maging underdog or puppet. Yun po, hindi po niya sinabi na puputulin na lahat. May karugtong po yan. Nag-post si Antonio P. Contreras, which is I really idolized. So, based din po yun sa sinabi ni Agot Isidro. Sabi ni Antonio Contreras, let me educate you, Miss Isidro. Sabi niya, international relations is not as you think it is. Countries do not behave like the soap opera characters you play, where bitchiness of one leads to a cat fight or a fist fight. It is not that leaders say that matters. It is that is in their country's best interest. So, nung nagsulat po ng article si Antonio Contreras sa kanyang post, may sumagot po na epal din na kultong dilaw. Ang pangalan po niya si Quirino Sugon Jr. Doktor po yata siya at saka professor po siya sa Ateneo de Manila. So ibig sabihin po, kultong dilaw din po ito. Ang sinabi po dito nung Quirino Sugon Jr., sabi niya, actually ang dami po niyang litanya. Ang dami po niya mga figures, kinumpute pa po niya na sinabi po niya na 3.4, pag kinat daw po natin yung ties sa US alone, 3.4 million Filipinos, pag pinauwi daw po sa Pilipinas, sunganga tayo or, magugutom tayo or, mahaba po yung article. Ginano ko lang, ito lang yung nakakuha ng attention ko. So sabi niya po, if the US, sends the OFWs all back, anyways, hindi po OFWs, hindi lang po OFWs ang mga tao sa Amerika, immigrants, PhilAm, so, isa rin pong bugok to. Sabi niya, Duterte will have 16 million more mouths to shut up. All this is just for the US alone. We haven't even yet added those OFWs if they also get sent back from Europe. So again, sa mga magagaling po dyan, kung may mga lawyers tayo dyan, mga professionals,
Hindi po mangyayari na ang isang bansa, especially dito sa Amerika, na papauwiin niya lahat ng mga immigrants dito. Wala ho sa batas yan at against po sa batas yan. Alam niyo po, nakakaloka itong mga nagpapanggap. Ang haba po ng detalya nitong Doc Quirino na to. Ang haba po, written in English, tapos may mga computation. Ngayon po, ang tanong ko sa kanya, bobo ka ba? Bakit ka bobo? Tignan mo ngayong Russia. Diba? May mga hidwaan ang Russia at US. Yung mga Russian people dito, yung mga Russian, American, pinauwi ba sila sa Russia? I know a friend, like couple of friends na Russian, pinauwi ba sila dahil may hidwaan ang Amerika at ang Russia? So ito po ay kabubuhan. Karamihan sa mga sumusulat ng article dyan sa atin, sinusulat sa Ingles, ang daming pasakali, pero ang totoo po, walang substance. Wala pong content ang kanilang pinagsasabi. Basta lang masabi na gumawa po sila ng article. So, yun nga, ang haba-haba po ng litanya, pero wala nga pong kakwenta-kwenta. So, hindi po, mga kababayan, hindi mangyayari na kami, mga Filipino dito sa Amerika o kahit saan mang bansa kayo dyan sa Europa, sa Australia, kahit saan man, kung kahit murahin man ni President Duterte ng paulit-ulit ang presidente, hindi po mangyayari na pauuwiin ang mga Filipinos o OFWs dahil lang minura ng presidente natin or whatsoever. So, ito po ay malinaw na kabobohan ng mga kultong dilaw. So, ang pinaka-finale po natin, itong si Lucaret na si Cynthia Patag. So, buwang na po talaga siya. Actually, nabasa ko 2 hours ago sa Facebook page nitong si Nicole Laurel Asensio. Humingi ho siya, nag-apologize po siya. Pero kumbaga, nilait pa rin niya yung pamilya. So, for sure po, yun nga, lahat kayo dyan, napanood ninyo itong mga chismis na ginawa nila, na sinasabi nila yung pagkamatay ng yung certain Nicole Asensio, Laurel Asensio, na dahil daw po sa war on drugs ni Mayor Duterte, ni President Duterte. So ito si Jim Paredes, Cynthia Patag, at saka yung asawa niyang Lydia. Yung Lydia Paredes, yun po ang nag-feed ng information kay Cynthia Patag. Dahil nga excited, okay? Full excitement itong si Lucaret, Cynthia Patag, so pinost niya agad sa Facebook niya. Kasi siguro iniisip niya, paninira na to kay Digong. Chance niya na, which is, yun po ang ginagawa niya everyday. So again, ikaw, Cynthia Patag, Jim Paredes, at ang asawa mong chismosa, kayong tatlo actually chismosa kayo, Lydia Paredes. Sana bago kayo mag-chismis, i-verify muna yung mga nakalap ninyo. Actually, chismis nga eh. Ito po ay mga kasinungalingan. Sila po ay hindi titigil para sirain ang ating administrasyong Duterte. Ganon pa man, Maharlikans, sobrang dami ng mga issues, and thank you for always watching, at laban po tayo sa mga kultong dilaw. Kasi ang mga kultong dilaw po, again, more than 100 days pa lang si President Duterte, ay gusto po nilang makabalik sa pwesto. Kaya po lahat ng paninira, lahat ng mga kalechihan, igagapang nila even sa international court, sa international community, gagawin po nila para sirain ang Pangulong Duterte na gumagawa ng kabutihan para sa ating mga Pilipino. So yun lang po, mabuhay kayong lahat at tuloy ang laban para sa mga kultong dilaw na salot sa lipunan. Mabuhay po.